Okay, class. First problem natin para sa tension members natin. A 1/2 by 5 plate of A36 steel is used as tension member. It is connected to a gasket plate with 4 5/8-inch diameter bolts as shown in the figure. Assume that the effective net area AE equals the net area AN. Kasi hindi pa natin napag-uusapan paano kuhanin si AE. So, practice muna. What is the design strength for LRFD and what is the allowable strength for ASD? Gusto ko lang class linawin na kapag sinabi sa problem na design strength, automatic LRFD yung procedure. Kapag sinabi sa problem na allowable strength, automatic ASD yung procedure. So next time, mawala man itong dalawa na to, di man sabihin kung anong procedure, alam na natin gamit lang yung term na sinabi ng problem. So sabi rito, 1/2 daw yung thickness ng plate natin. So ibig sabihin, ito yung 5 inches. Next, ang sabi rin ng problem, A36 daw yung steel natin. So, for A36 steel, meron itong Fy, syempre, 36 KSI. Meron naman itong Fu, o ultimate stress, na 58 KSI. Kadalasan, kapag ibinigay itong mga steel na to, ibinibigay din sa problem yung kapares or ibinibigay yung table, tapos ikaw bahala tumingin. Pero minsan naman, sa mga typical, tulad dito, since typical ito na bakal, possible na hindi na ibigay, so mahalaga na kabisado mo rin ito. Pero possible lang naman, depende rin siguro sa magbibigay ng exam. So, sabi rito, yung bolt diameter daw natin ay 5/8. Tapos, sabi rin dito yung condition, yung effective area ay equal sa net area muna. Kasi nga, hindi pa naman natin napag-uusapan kung paano kuhanin sa effective area. So, gawin natin, class, sa LRFD. So, kailangan muna natin yung gross area. For gross area, ito ay equal sa 5 na lapad inches multiplied by 1/2 inch. Ito ay equal sa 2.5 square inch. For net area naman, AN, ito ay equal sa 5. Take note na yung binigay sa atin ay bolt diameter. Siyempre, kailangan pa nito ng dimension. Pero this time class, ibinigay muna ng problem. Plus 1/8. So, ibig sabihin, yung dimension daw ng hole natin ay 3/4. So, minus, isang hole ay 3/4, dalawa yan. So, minus 3/4 ulit, or pwede natin times 2, multiplied by 1/2 na thickness ng plate natin. Ito ay equal sa 5 minus 3/4 times 0.5 na 1/2. So, 1.75 square inch. Since meron na tayong net area, ang sabi ng problem natin, ang condition niya, yung AN daw natin ay equal sa AE. So, na-compute na rin natin si AE. So, para mahanap natin yung nominal strength for yielding, sabi natin, for yielding, ang nominal strength PN natin ay equal sa Fy AG. For fracture naman, ang nominal strength PN naman natin ay equal sa Fu AE. So, ipapalit lang natin values na meron tayo. 36 KSI multiplied by 2.5. Ito ay equal sa 90. Tapos, isa naman, KSI ito. So, ito ay keeps ang lalabas. Next, sa Fu naman natin, 58 times 1.75. Ito ay equal sa 101.5 keeps. So, meron tayong PN, meron tayong PN for yielding, meron na rin tayong nominal for fracture. Kuhanin natin isa-isa. So, doon muna tayo sa letter A, LRFD. So, for LRFD, sa yielding natin, ang sabi, ang reduction factor daw ng yielding natin, so, reduction factor PN natin, ang reduction factor PN natin for yielding ay equal sa 0.9 FYAG. So, 0.9 multiplied by 90 equals 81 ba ito? 81 kips.
Dun sa isa naman, for fracture naman, sabi natin yung reduction factor Pn natin kasi LRFD ay equal sa 0.75 for fracture multiplied by 101.5. Equal ito, 0.75 times 101.5 equal ito sa 76.125 kips. So, syempre, for LRFD, ang pipiliin natin dito, since capacity, ang pipiliin mo rito ay yung 76.125 na sagot. So, ito yung mag-govern. Kasi, kapag nangyari na pinili mo yung 81, tas nangyari nga talaga yung 81 na yan, sa yielding, hindi pa siya masisira kasi 81 pa lang. Ang problema, pag nag-81 yan, masisira ka na sa fracture. So, ang design strength natin ay equal lang sa 76.125. Para naman sa ASD, for yielding, hindi pala PN ito, yung PU natin, o yung P allowable natin, ay equal sa FYAG, so 90, divided by 5/3, or 0.6 ng FYAG lang yon. So, 90 divided by 5/3, ito ay equal sa 54 kips. For fracture naman, P allowable naman natin ay equal sa 101.5 divided by, ang reduction factor, ang factor of safety natin dito ay 2. So, 101.5 divided by 2 equals 50.75 kips. So, dito, syempre, mas maliit na value pa rin, ang final answer natin ay yung 50.75. So, depende kung anong procedure, yun din yung, doon din didepende kung ano yung allowable or yung design na strength na gagamitin natin. So, ulitin ko, kapag design strength ang sinabi, automatic LRFD. Kapag allowable strength naman, automatic ASD. So, yun lang, class. Salamat.